Hello po, good evening sa inyong lahat. Today gagawa tayo ng cinnamon roll na trending. Ito po ay warm milk. Ayan. Ang ating instant yeast. At ang ating sugar. Pwede nyo pong bawasan yung sugar kung ayaw nyo masyadong matamis. Yung ating egg. At lagay na po natin yung ating all-purpose flour. Ayan. Baking powder. Salt. At ito po ang ating tinatawag na tangsong. Ito po ay 1/4 cup na harina at 1/4 cup na tubig at 1 tablespoon. Kinuha ko rin po siya dito sa harina na to, 1/4 cup, at yung kanyang liquid, kinuha ko rin siya sa milk, 1/4 cup. Mamaya makikita nyo po paano natin ginawa. Ilagay nyo to. At ngayon, gagamitan po natin ito ng mixer machine, okay? Itong ating butter, mamaya natin lalagayan pag umiikot na yung ating dough. Ayan na po siya. A-add na po natin itong butter natin. Okay? Ayan. Lalagay lang natin ng unti-unti. Ayan. Ayan lang po natin hanggang maging smooth. Ngayon, i-check na po natin siya. Kung elastic na yung kanyang dough. Tignan natin. Gawa kayo ng parang window pane test. Ayan. So, elastic na po siya. Yan na, malinaw na. So, okay na po yan. Ito na po yung dough natin. Ayan. Malambot po ito. So, okay na po yan. Lagyan lang po natin ng konting oil para hindi dumikit. So, paalsahin po natin ito hanggang mag-double size. Okay? Takpan natin yan ng cling plastic. O kung ano yung pantakip ninyong towel. Ito na po yung dough natin. Ayan, double size na. So, ang gawin lang po natin ito, lumayin na natin siya ngayon. Huwag na po kayo maglalagay ng harina. Okay? Pa-flatten lang po natin siya. Gumamit po kayo ng rolling pin, okay? So, ayan na po siya. Napalapad na natin. So, ang gagawin po natin dyan ay kakaskasan natin siya ng butter. Okay? Ayan. Room temperature lang po itong butter na nilalagay ko. Ayan. Lagyan po natin lahat. So, nalagyan na natin ng butter. Ito naman po yung ating brown sugar. Budbud natin dyan. Kung meron pa po kayong mas dark nito, mas maganda. Kasi yung sa akin wala ko yung medyo dark. Kaya ito lang siya. At ito naman po ay cinnamon powder. Ayan. At ito naman yung ating walnuts. Ayan. Kung gusto nyo po yung pecans, mas masarap po yun. Wala lang akong available. So, ngayon lagyan natin ng walnuts. Ayan. Gusto nyo rin siya lagyan ng raisins, nasa sa inyo. Okay? Ayun. Roll na po natin siya. Ayan. Napakasarap po nito. Kaya hindi na kayo bibili, kayo na lang ang gumawa. Yan. Ang gawin nyo po, yung nasa dulo niya, iakyat nyo doon at ipinch nyo lang ng ganito. Ayan, o. Okay? Yan, akyat nyo po ng ganun para siya dumikit. Ayan. Ngayon, para po siya ay magpantay, ganituhin nyo lang, o. Para magpantay yung kanyang taba-taba. Tulad natin, mataba. Ayan po.
So, hiwain na po natin yan. Ito na, magkakat na tayo. Gagawin po natin dyan, gagawa tayo ng 12 pieces. So, simulan na po natin yung paghiwa. Ayan. Ayan po. Okay. So, tapusin ko lang po silang lahat. Ayan na po lahat. So, ang gagawin natin dyan, lalagay natin dito sa Pyrex. Yan, kinaskasan ko lang po ng butter to. Okay. Lagay natin sila dyan. Ayan. Tatlo-tatlo. Tapusin ko lang. Ayan na po. Ang gagawin muna natin dyan ay press lang natin dito sa gitna. Ayan. Para hindi aalsa tong gitna na masyado na to kapag siya ay na-bake. Okay? Ayan. Ganyan lang po. So, ayan na po sila. Meron na siyang cling plastic sa taas. Ayan. Tinakpan ko. Antayin na natin siyang mag-double size. Ito naman po yung ating pang-toppings. Okay? Ito ay brown sugar. At ito yung melted butter. Lalagyan natin yan. Ayan. 1/3 cup lang. Tapos, lagyan natin ng vanilla powder. Ay, sorry, lumipad. Kung meron kayong vanilla extract, pwede po yun. At lagay natin yung cinnamon powder. Ayan. Mix lang po natin yan. Mamaya pantatoppings natin ito. At saka itong ating whipping cream. Yan. Set aside muna natin to. Ayan na po siya. Mix lang natin siya na ganito. Ayan. Ayan. Hanggang mag-melt lang po yung sugar niya. Okay? Ayan na po, malsa na. So, ngayon, lalagyan na natin ng toppings. Ito yung whipping cream natin. Pasensya na kayo, lumamig yung aking whipping cream. Ayan, lalagay lang natin dyan. Ayan. Kalat nyo lang dyan. Ilalagay na po natin yung ating butter na may asukal. Ayan. Gumamit kayo ng asukal yung pino. Hindi kasi pino to sa akin eh. Ayan. Wala munang diet. So ngayon, ibe-bake na po natin yan. Lagyan muna natin ng ganito, tig-isa-isa ng walnuts dyan sa gitna. Yung pong oven nyo, kailangan naka-preheat na yun ng 15 minutes sa 180 Celsius. Okay? Bago natin ito i-bake. So, bake na po natin. Ayan na. Ayan na po. Bake na natin sa 180 Celsius. Ayan na po. Luto na. Ito na po. Titikman na natin. Ayan, hindi na siya mainit. Tignan nyo po yung ating cinnamon. Ang lambot-lambot po niya, no? Ayan, ha? Ayan po. Gawa na po kayo. Ayan, lambot-lambot niya. Sarap. Salamat po. Ito po yung tangsong natin. Okay? Hahalo natin ito sa cinnamon natin na dough. So, ito ay 1/4 cup lang na all-purpose flour at saka 1/4 cup water at saka 1 tablespoon. Ayan, minix ko lang po siya ng ganito. And then, isasalang po natin ito ng low fire lang hanggang mag-thick siya. Ang harina po na to, kinuha ko siya sa floor ng
mixture natin at itong kanyang liquid, dun ko rin po siya kinuha. Okay? Ayan. Salang nyo lang ito sa low flame hanggang maging paste ang kanyang texture. So, ito na po yung kanyang texture. Ayan, para na siyang paste. Ayan, o, yung pandikit ang dating niya. So, hanguin na po natin to. Set aside natin ito. Takpan ng plastic para hindi ma-dry. So, ito na po yung tinatawag nilang tangsong. Ayan, okay? Takpan lang natin. Pag bagong saing, bago luto, ayan, mainit pa. Takpan natin ng cling plastic na ganito. Okay? So, palamigin lang po natin ito. Dito lang sa room temperature. Habang inaayos natin yung ibang mixture natin. Ihahalo po natin yan mamaya. Ayan. Hindi po siya dry para lang siyang pandikit. Okay?